narito sa atin ngayon kapare ko ay ang Poco F5 at sa video na to gagawa natin siya ng game test at halos lahat ng games na most requested ninyo ay nilagay natin sa device na to at iti-testing natin yung performance. Alamin na rin natin dito yung kanya napuproduce sa thermal and also yung kanyang battery consumption para malaman natin kung ano nga ba talagang kayang gawin ng device na to in terms of gaming. Kaya simulan na natin yung pagtitesting sa phone na to. Now, simulan muna natin sa quick recap kung ano nga ba yung specs or specification ng Poco F5. Ang ginamit na chipset dito ay Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, isa sa pinakamalakas sa chipset ngayon para sa mid-range level. Dahil nakakuha lang naman ito para ko ng pang-flagship performance Antutu dahil ito ay umabot ng 1.1 to 1.2 million Antutu bench score mga kapare ko. So paiba-iba kasi yung Antutu natin kaya hindi natin siya ma-clarify kung ano nga ba talaga, pero ang nagre-range to sa 1.1 to 1.2 million na Antutu bench score. However, pagdating sa thermal test natin ay bumagsak siya dito. Isa na rin to sa reason kung bakit gusto ko tong gawan ng game review para malaman natin kung ano nga ba talaga yung kanyang totoong temperature or kung gaano kataas yung kaya nitong ibigay na temperature habang naglalaro. Kaya ngayon, simulan na natin. Now, simulan natin yung gaming test dito sa isa sa pinaka best FPS game ngayon sa mobile, which is Firelight 824. Pagdating dito kapare ko, supported niya na yung extreme settings at dahil nga gusto natin malaman yung performance set ng device ito, lahat po ng game na lalaroin natin dito ay ima-max out natin yung graphics kung saan ban siya aabot or yung pinakakaya niya. Kung playable siya dun sa graphics quality na yun yung gagamitin natin sa kanya. Anyway, pagdating niya dito sa Firelight 824 kapare ko, maganda naman yung performance niya. Pero uunahan ko na kayo. May nakita kong issue dito. Kung napapansin niyo yung ginagamit natin na built-in FPS meter galing yung sa developer's option and yung power monitor or FPS monitor na ngayon yung pangalan. Nung ginamit ko kasi siya kapare ko para dito sa video natin para makita natin yung FPS, nagkaroon siya ng issue sa Firelight 824 na kung saan kapag ina-activate ko to after 15 minutes nilalabas yung game. But nung dinisable or hindi ko na ginamit yung feature na yun kapare ko, hindi na nilalabas yung Firelight 824. Kaya makikita ninyo dito sa Firelight 824 clips natin sa unang labanan namin or unang game namin, meron kaming FPS meter, pero sa mga susunod na gaming test natin sa iba't ibang mga games wala na po dahil nga doon sa issues na yon. Pero sa tingin ko nagkaka-issue lang siya kapare ko kapag ginagamit dito sa Firelight 824 dahil hindi naman siya nagkakaganon doon sa ibang game. Pero for the sake of the video kapare ko, hindi ko na siya ginamit para hindi na tayo magkaroon ng problem habang nagre-record dito. Anyway, balik tayo sa mismong gameplay. For sure, nakikita ninyo yung performance ng Firelight 824 dito sa Poco F5 habang nag-i-explain tayo kanina. And yes mga pare ko, ganun siya ka-smooth, ganun siya kaganda, at ganun din ka-responsive kapare ko yung screen nitong Poco F5, which is isa yun sa pinaka nagustuhan ko. Pero pagdating sa kanyang thermal kapare ko, medyo uminit din tong Poco F5 dito sa ating Firelight 824. Dahil pumalyo lang naman to kapare ko ng 40 to 41 degrees Celsius sa may CPU part ng mismong device na to. Which is para sa akin is normal lang dahil nga naka-extreme settings to, and nakuha din natin siya sa almost 30 minutes sa paglalaro or playing time dito sa Firelight 824, which is not bad yun kapare ko. Moving on, yung sinunod naman natin na game kapare ko walang tigil-tigil after natin maglaro ng dalawang game sa Firelight 824 ay itong Wild Rift. At ang supported graphical settings niya dito is medium resolution and 120 FPS. And supported din ang phone na to kapare ko yung super high, pero dapat iset up mo yung FPS niya to 60 or 90 FPS para ma-support niya yung ganyong graphics quality settings. And pagdating naman sa gaming performance ito, pare ko, yung kanyang FPS nasa 90 FPS. Medyo blurry lang tingnan dito sa video, pero 90 FPS po iyan mga kapare ko. Yun nga lang, hindi niya na max out yung 120 FPS dito kapare ko. At sa tingin ko, dahil hindi pa ganun ka-optimize yung ating Snapdragon 7 Plus Gen 2 para dito sa Wild Rift. So, bibigyan pa natin ng time siguro si Wild Rift para i-support or gawing optimization chipset na to dito at ma-access niya ng 120 FPS. Pero to be honest kapare ko, para sa akin, almost the same lang yung 90 and 120 FPS. Dahil nahihirapan talaga ako makita yung pinagkaiba ng performance or ng movement doon sa 100 at saka 90 FPS. Pero yeah, hindi natin naalisin yung fact na mas maganda at mas smooth ang 120 FPS kasi yun naman talaga yun. Unlike sa 90 or 60. Pero para sa akin, makuha mo yung 60 and above FPS is enough na dahil nga super playable na doon nung game na nilalaro mo, lalo na kung isang FPS game. Basta in overall, in terms of performance ang Poco F5 dito sa ating Wild Rift ay pretty decent siya kapare ko. Lalong-lalo na sa FPS niya and also sa gameplay nito. Anyway, pagdating naman sa temperature na na-produce ng phone na to dito sa Wild Rift kapare ko ay okay na okay din. Dahil hindi nahirapan ng Poco F5 kapare ko na i-handle ang Wild Rift dahil kung makikita ninyo dito, ito lang yung nakuha niyang temperature. Naglalaro lang yung temperature niya from 37 to 39 degrees Celsius dito sa ating Wild Rift. So ibig sabihin, hindi ganun nahirapan yung device natin sa paglalaro or pag-handle ng Wild Rift. Kaya pagdating sa Wild Rift dito sa Poco F5, sisiw na
sisaw yan mga kaparekoy. Which is hindi naman ganun ka-surprising kaparekoy dahil yung G99 na chipset ay playable din dito sa wall drip at nag-handle pa nga ito ng 120 FPS which is not bad. So after ng dalawang game, almost sa 1 hour na pala tayo naglalaro niyan, nag-battery check muna tayo dito. And as you can see, around 57 minutes, meron pa tayong 82% na battery juice sa device na to. Kaya ngayon, tingnan pa natin yung ibang game kung bibilis ba mag-drain yung battery niya. Let's go. So yung next game naman natin kaparekoy is PUBG Mobile, and then as you can see, ito yung supported graphical settings niya. Meron tayo dito HDR at extreme frame rate. Pagdating naman sa kanyang gameplay, I would easily say kaparekoy na walang duda na napakaganda ng performance dito at smooth na smooth po yung performance ng PUBG Mobile dito sa Poco F5. At ang totoo niyan mga kaparekoy ay meron na rin ginawa kasing update ang PUBG Mobile na mas ginawang optimized tong game na to sa kahit anong devices, kaya kahit mga Unisoc chipset ay kayang-kayang mag-handle dito sa PUBG Mobile. And for sure mapapansin niyo yan sa ating mismong gameplay dahil all the way mga kaparekoy wala akong nakita na kahit anong FPS drop dito. Kung meron man akong pula dito sa Poco F5 pagdating sa PUBG is yung kanyang graphics siguro dahil nga hindi pa siya super max out dahil HDR lang yung pinakasagad niya dito dahil yun na rin yung needed condition para magamit natin yung extreme frame rate nito, which is mas maganda yung FPS na napoproduce nito kapag naglalaro tayo dito sa PUBG Mobile, which is mas maganda kaysa sa mas mataas yung graphical settings mo. Moving on, usapang temperature dito sa PUBG Mobile, ito yung nakuha natin temperature na na-produce ng Poco F5. Dahil naglalaro lang yung temperature na nakuha natin dito from 37 to 39 degrees Celsius pagdating dito sa PUBG Mobile. And medyo surprising to para sa akin kaparekoy, ibig sabihin hindi talaga ganong kabigat itong PUBG Mobile dito sa Poco F5. Dahil kung maalala ninyo, kagaya ng sinabi ko kanina, naglalaro tayo dito ng tuloy-tuloy at walang stop. Ibig sabihin, after ko maglaro ng isang game ay isasalpak ko agad yung isang game after noon. So ibig sabihin nakatapos sa yung dalawang game natin, then nilaro natin itong PUBG Mobile pero yung nakuha nating temperature is mababa pa rin. Pero mahaba pa yung gaming test natin kaya hindi natin masusure kung maganda na nga ba talaga yung thermal neto. Check pa natin sa ibang game. Next naman na game natin kaparekoy is itong Mobile Legends. And as you can see, ito yung kanyang supported graphical settings and also frame rate. Ultra na siya kaparekoy. At pagdating naman sa kanyang gameplay kaparekoy, kagaya ng sinabi ko dun sa first video natin, overkill na masyado itong device ito para dito sa Mobile Legends game kaparekoy. At nung sinabi ko yun, hindi po yun exaggerated dahil ganun po talaga yung performance nitong Poco F5 sa Mobile Legends. And to be honest mga kaparekoy, yung isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Poco F5 habang naglalaro ng mga MOBA game is yung kanyang touch response. Although hindi siya naka 360Hz sampling rate para sa kanyang phone screen, maganda naman yung kanyang response kahit na naka 240 lang ito. And to be honest mga kaparekoy, hindi nyo masyadong makikita yung pinagkaiba ng 240Hz sa 360Hz. Dahil same na responsive lang din naman yung screen natin doon. However, medyo mauna nga lang ng konti ang 360 pero hindi mo talaga yung mapapansin. Talagang napaka-slight lang ng different na lang dalawa. Kaya para sa akin, enough na tong 240 kung ako yung tatanungan ninyo. At pagdating naman sa temperature na nakuha natin dito sa MLBB dahil nga ultra yung settings neto, umabot lang naman to para ko from 39 to 41 degrees Celsius, which is a normal temperature mga para ko to be honest dahil nga hindi naman ito nakuha ng mabilisan lamang. Anyway, pagdating sa kanyang performance, nandun na yun, given na. Maganda yung performance. Pagdating sa temperature, okay na okay din. Okay, walang pahinga-pahinga. Pinasok agad natin kaparekoy itong ating Genshin Impact. And then ito yung supported graphical settings niya. Kayang-kaya niyang isustain kaparekoy yung highest graphical settings nitong Genshin Impact. At pagdating sa kanyang FPS, sinet up ko rin ito kaparekoy sa 60 FPS nito. And in terms of gaming performance kaparekoy, okay na okay yung performance ng Poco F5 natin. Decent na decent yung performance niya dito. However, hindi siya nagme-maintain ng 60 FPS ha. Bumabagsak siya ng 40 to 45 FPS mga kaparekoy. Kung mapapansin niyo doon sa una nating review, dahil tinesting din natin doon yung Genshin Impact at gumamit tayo doon ng FPS monitor. So doon makikita natin na sinasabi ko sa inyo na bumagsak talaga siya from 60 to 45 FPS. Pero kagaya nga na sinabi ko rin doon, hindi naman talaga yung totally FPS drop na malala kaparekoy dahil syempre smooth pa rin naman siya tingnan dahil 45 FPS pa rin yun. Meaning nag-drop lang siya doon sa pinakamababang pwede niyang ilagay pero hindi siya yung FPS drop na lagi tingnan. Anyway, in terms of thermal naman kaparekoy, ito yung nakuha nating temperature dito sa Genshin Impact. Nakakuha lang naman tayo ng 40 to 42 degrees Celsius dito sa Genshin Impact. And to be honest mga kaparekoy, nabigla ako dito dahil malamig to pagdating sa temperature pag naglalaro ka ng isang Genshin Impact. Kasi ang Genshin Impact, kilala naman natin yan na mabigat. Dapat usually ang kanyang temperature dito is nasa 43 to 45 degrees Celsius pero iba yung binigay sa atin ni Poco which is 40 to 42 degrees Celsius lang. Meaning sustain
sustainable siya sa high graphical settings and 60 FPS ng Genshin Impact. By the way, sunod-sunod nga pala natin nilalaro yung mga game dito. So ibig sabihin kanina pa pong walang pahinga yung cellphone mga kaparekoy. Kaya kung makakakuha ka ng ganitong temperature sa device sa walang masyadong pahinga and then naka high graphical settings pa siya sa Genshin Impact, makakonsider natin yun na talagang malamig siya pagdating dito. Pero hindi pa nga natin tapos yung ating gaming test kaya tingnan pa natin yung ibang game. Now, bago natin isunod tong Mirror mga parakoy, meron na tayong 1 hour and 42 minutes playing time dito sa device ito ng tuloy-tuloy at walang pahinga. At meron pa rin tayo dito kaparakoy na 67% battery juice ng Poco F5. So makikita natin dito kaparakoy na medyo makaunat nga talaga yung battery niya dahil nandito pa siya sa 67%. So i-check natin mamaya kung ilan na lang yung matitira dito. Now, ito nga pala yung supported graphical settings dito sa Mirror 4. Usually in default naka-medium settings lang siya or naka-balance mode. Pero sinet-up ko siya sa quality settings nito na kung saan lahat ng kanyang graphical settings is magiging high at ito yung kanyang performance. Smooth na smooth siya dito sa Mirror 4 kahit na naka-high graphical settings siya or doon sa quality settings ito. Mapapansin natin dito mga parakoy, hindi siya nagkakaroon ng FPS drop pero para sa akin medyo mababa yung FPS niya. Kasi ramdam natin if hindi siya 60 FPS, for sure naglalaro lang to ng 50 to 40 FPS. It depends kung ano yung nangyayari sa screen or ano yung nangyayari sa game. But performance wise, kitang-kita naman natin na playable dito yung Mirror 4. And usually hindi na rin ako masyado na surprise dito dahil nga powerful yung chipset na ginamit dito sa Poco F5. Kaya para sa akin sustainable dito yung kanyang high quality settings, which is kitang-kita naman natin. Lilinawin ko lang mga kapare ko wala akong nakita ditong FPS drop pero may mga nakita kong freeze frame dito, lalo na kapag magta-transition ka sa another world or another mapa or another portal, etc. Kasi nare-render pa nung device mo or nung mismong game yung pupuntahan mong world or mapa kaya medyo lagi siya tingnan or sa madaling salita nagpe-freeze frame siya dahil nga nare-render or pinaprocess pa to ng device mo, which is normal lang naman. Ngayon, tingnan naman natin yung thermal na produce nitong Poco F5. Tingnan natin kung gaano kataas mga kapare ko. So, nakakuha lang naman tayo dito kapare ko ng temperature na 40 to 42 degree Celsius. So usually yung ganitong temperature kapare ko is medyo warmy na yung likod ng ating device and nakita na rin naman natin ito sa Genshin Impact, nag 42 degrees Celsius na rin naman siya doon. Kaya reasonable na rin yung nakuha natin dito sa Mirror 4 dahil mabigat na game din po ito at graphics game din po ito mga kapare ko. Ngayon, jump naman tayo sa CODM. Naglaro lang tayo ng ilang minuto doon sa Mirror 4 and then pumunta na agad tayo dito. Supported ng Poco F5 yung ultra frame rate dito sa ating CODM. Kaso nga lang pag ginamit natin yung ultra frame rate, bababa ng low or medium yung graphical settings natin. So for the sake of the video, para makita natin yung full performance ng device, set up ko siya sa max frame rate and then very high graphics para makita natin yung pinaka-performance niya. Now, pagdating sa performance nito sa CODM, wala na tayong duda, wala na tayong kinakailangan pang ikumpara or wala na tayong kinakailangan pang sabihin, maganda yung performance niya dito. Super decent, napakaganda, and also smooth na smooth yung CODM. So, usually hindi naman ganong kabigatan tong CODM kaya reasonable yung pagiging smooth niya dito. However, yung ultra frame rate kasi is napaka-big issues nun or deal nun para sa akin if ako ay bibili ng isang device for CODM. If hindi kayang i-access ng device yung ultra frame rate para sa akin, hindi ko yun bibilhin. Kung ako lang yung tatanungin ninyo mga kapare ko. Kaya nga, isa sa patunay na maganda talaga yung chipset na ginamit dito sa Poco F5 dahil nga halos lahat ng mga graphical settings sa iba't ibang game ay supported na nito dahil nga powerful naman kasi talaga ito. Pero syempre, meron tayong mga limitation, i-discuss ko yun mamaya. Pero in terms of thermal naman ito kapare ko, kamusta naman yung thermal niya sa CODM para malaman natin kung pwede ba siya gamitin in long term. So nakakuha lang naman tayo kapare ko ng 39 to 40 degrees Celsius dito sa CODM. Hindi man lang siya pumalo ng 41, so ibig sabihin good indication yun dahil nakasetup na to sa high graphical settings neto plus max pa yung kanyang frame rate kaya magkakaroon to ng konting reaction pagdating sa temperature pero nakita naman natin na goods yung temperature niya kaya wala na rin tayo masasabi doon. So battery check muna tayo mga kapare ko dahil nasa 2 hours and 1 minute na tayo naglalaro or yung playing time natin dito sa Poco F5. And usually tuloy-tuloy po yan at wala po itong hinto-hinto at meron tayo dito na 60% na natitirang battery juice dito sa device na to. Kaya tingnan natin mamaya kung hanggang saan yung aabutin nito. So yung next naman na game na nalaro natin kapare ko is Arena Breakout. So marami kasi mga nagre-request na ito sa comment section so tinry natin. So pagdating sa performance ng Poco F5 dito mga kapare ko, pretty decent yung performance niya. Wala akong nakita na kahit anong FPS drop, maganda yung graphical quality, maganda yung FPS, wala na kahit anong mga issue ako napansin dito. Dahil nga syempre siguro bago-bago pa tong game
game na to, kaya ganon. At hindi naman talaga siya masyadong intensive dahil more on mission type to. Unlike sa CODM, kasi kung ako yung papapili ninyo, mas mabigat pa yung CODM at saka PUBG. Pero yeah, maganda pa rin yung game kasi para ka naglalaro ng OG Call of Duty Mobile, yung may mission type, and then dito meron ka mga loots, etc. Anyway, pagdating sa kanyang performance, wala na tayong kailangan pang ipaliwanag. Maganda yung performance dito ng Arena Breakout sa ating Poco F5. So walang pahinga-pahinga, pinasok agad natin itong Diablo Immortal, and then as you can see here, ang resolution na available sa kanya is high at yung frame rate niya is 60. Hindi niya pa kaya yung Ultra, hindi pa yun available sa device na to. Pagdating naman sa performance nito dito sa Diablo Immortal, walang problema yung Poco F5 dito. Smooth siya all the way, wala nangyaring kahit anong FPS drop, walang nangyari na kahit anong pagbagsak ng performance, walang thermal throttling, etc. Kahit na hitik yung animation and also yung graphics quality dito sa ating Diablo Immortal. Wala tayong nakita na kahit anong pagbagal, pagbaba, or kahit slight different man lang sa performance yan nung una hanggang doon sa pagtapos ng video natin dito sa Diablo Immortal. Wala akong nakita na kahit anong slight difference pagdating doon sa ating Poco F5. So naglaro pa ako ng mga ilang story or rounds ito mga kaparakoy, and then ito yung nakuha natin na thermal sa kanya. Pagdating dito, mababa lang yung thermal na produce niya, around 40 degrees Celsius, 39 to 40. Minsan pumapaylo siya ng almost 41 pero hindi siya tumungtong doon. So meaning hindi ganun kagabigatan tong game na to dito sa Poco F5. Now, dahil marami rin nagre-request nito, next naman na nilaro natin kaparakoy is Ragnarok Origin, at ito yung kanyang graphical settings dito. Naka-ultra tayo, and then naka-20 adventurers yung nilagay natin sa crowd density. And then in terms of gameplay naman kaparakoy dito sa Ragnarok Origin, okay na okay yung performance dito ng Poco F5. Wala tayong nakita na kahit anong FPS drop or issues dito. Kahit na marami nang nakadisplay dito sa screen, and also marami na rin mga adventurers or yung mga tao naglalaro dito. And in terms of graphics quality naman nitong Poco F5 dito sa Ragnarok Origin, maganda yung kanyang dinidisplay dito, sharp yung kanyang graphics, maganda yung kanyang light, maganda yung kanyang transition sa mga gada mapa. Yung kapag pupunta ka in another map or world, ganun yung nangyari, maganda siya, hindi ako nakakita ng freeze frame kaparakoy. So nilaro ko pa siya mga kaparakoy ng ilang minuto, mabot din siguro ako dito ng 20 minutes, and then ito yung nakuha nating temperature sa kanya. Pumalo pa rin siya ng 48 degrees Celsius, so ibig sabihin yung ultra graphic settings nitong ating Ragnarok Origin is not a joke, settings lang para sa kanya. Pero yung nakuha natin na temperature kaparakoy ay hindi naman po yan mainit, so hindi siya alarming mga kaparakoy, kaya goods na goods pa rin naman yan. So after ng mga ilang game doon sa Ragnarok Origin, pinasok ko na agad kaparakoy itong ating malupit na Car X Street. At ito yung settings na nilagay ko sa kanya, hindi ko na binago kung ano yung default, yun lang yung nilagay ko mga kaparakoy. Ang meaning ata ng 3 is medium graphics, I don't know. But in terms of its performance kaparakoy, maganda yung performance natin dito sa Car X Street. Smooth yung gameplay natin dito, no FPS drop, and also no delay mga kaparakoy. Wala akong nakita na kahit anong delay dito habang nilalaro ko tong Car X Street. Kasi usually dito madalas nagkakaroon ng delay dahil nga medyo mabigat din tong game na to. Lalo na doon sa mga nire-review kong device before, kapag nag-gaming test ako, medyo bumabaksak sila sa Car X Street. Malagi sila tingnan. Kahit yung Poco X3 Pro ko at saka yung X3 GT, medyo nagkaroon ng problema dito. Pero kay Poco F5, walang-wala siyang problema dito. Smooth na smooth siya mga kaparakoy. Pero yung settings nga niya, kagaya ng sinabi ko, is yung default lang. Wala na akong binago doon. Hindi ko na siya pinakalman kasi yun yung default settings niya dito. So I think nasa medium graphics yun. Pero goods na goods naman yung performance natin dito. So wala na naman tayong kinakailangan pang itanggi dun sa ganong kagandang graphics quality. Wala siyang issue para sa akin. And also dun sa gameplay natin. So naglaro pa tayo ng mga ilang minuto or ilang rounds dito sa Car X Street. At ito yung temperature na nakuha natin mga kaparakoy. Around 39 to 40 degrees Celsius. Not bad and good temperature yan pagdating dito kay Poco F5. And then after nun, nilaro natin tong isa pang racing game, which is yung ating Asphalt 9 na yung default settings niya. As you can see, naka 60 FPS na tayo dito. Naka-max na rin yung ating graphics at ito yung kanyang performance. Makikita nyo naman mga kaparakoy na smooth yung performance ng Poco F5 dito, lalo na sa kanyang graphics. Kung mapapansin niyo dyan mga kaparakoy, kitang-kita nyo naman yung hitik na kulay neto, lalo na yung texture ng snow, texture ng lupa, texture kapag nagtuturbo ka, and also kapag nagka-crash yung dalawang cars, madalas nagkakaroon na ng FPS drop ton, lalo na kapag nag-nitro ka dahil mas maraming animation doon. And then, mas maraming bagay na kinakailangan i-process yung chipset at GPU natin doon dahil nga ito ay racing game kasi nagbabago yung mapa niya usually. And yeah, pag
pagdating sa kanya performance, goods na goods tayo dito, pero hindi na rin ako masyado na surprise dahil nga syempre hindi naman ganong kabigatan tong Asphalt 9 pagdating sa mga mid-range level phone. Kahit siguro anong mid-range level phone is kayang i-handle tong Asphalt 9, pero yeah, sinama pa rin natin siya kasi isa pa rin tong good game pagdating dito sa gaming test natin. So naglaro pa tayo ng mga ilang minuto dito mga kaparakoy hanggang umabot na ng 3 hours and 4 minutes mga kaparakoy yung ating mismong playing time sa device na to. At sa loob ng oras na yun mga kaparakoy na tuloy-tuloy tayo naglalaro, ito yung natira na battery juice sa device natin. Around 42% pa po mga kaparakoy. Take note lang ha, tuloy-tuloy po yung paglalaro natin and then lahat ng mga games na nalaro natin is nakasetup sa pinakamataas sa graphical settings, FPS settings niya. Ibig sabihin, nalaro natin yung mga game na yung mga kaparakoy sa device na to na nasa peak of performance niya. At makikita din natin sa ginawa nating gaming test na maganda talaga yung performance ng Poco F5 and also yung kanyang battery is mako-confirm natin na makunat dahil 3 hours po yan na sunod-sunod na paglalaro, walang tigil, tapos nakasetup pa sa pinaka max frame rate neto, inuulit ko lang, pero meron pa rin tayong tira na almost 0.5% ng ating battery which is 42% mga kaparakoy. Now, let me share my experience at yung mga nakuha kong information kay Poco F5. Unang-una, pagdating sa kanyang thermal, mako-confirm natin na maganda yung thermal technology ng ating Poco F5. Kahit na bumagsak siya sa thermal test natin, just I said before, at sa lagi naman sinasabi ko sa mga videos natin na hindi yun yung batayan para masabi na pangit na yung thermal niya. Dapat talaga matesting natin siya. And kung may mga magtatanong sa inyo kung naka-open ba yung aircon sa kwarto ko habang nagagawa ng gaming test, hindi po. Naka-electric fan lang ako at halos sa lahat ng gaming test natin, electric fan lang po lahat yan mga kaparakoy. Hindi siya naka-open. Moving on, pagdating naman sa kanyang battery, usually medyo na-surprise ako dito. Dahil nga nakasetup na sa mga highest graphical settings na yung mga game na nilaro natin, pero yung nakuha natin na battery sa kanya or natira pa na battery sa kanya is 42% pa. Almost half battery pa rin yung mga pare ko sa loob ng 3 hours na pag-i-extreme na paglalaro nito dahil nga naka-max out lahat ng settings at walang tigil. Usually grabe ni stress test nandun sa ating mismong device pero kinaya niya pa rin. So doon sa part niyon medyo kudos ako doon pagdating sa battery niya. But nakadepende pa rin yan kapare ko sa paggamit ninyo ipibili kayo ng Poco F5 dahil kapag nasira niyo yung battery nito or napababa yung lifespan nito, syempre hindi na ganun kakunat yung battery nito in the long run. Now, napagtanto ko rin sa gaming test na to na hindi perfect ang Poco F5. Usually halos naman lahat ng devices hindi talaga perfect. So ito yung mga iilang mga bagay na nakita kong limitation ng Poco F5 pagdating dito sa kanyang performance in terms of gaming. Unang-una yung kanyang chipset. Kahit malakas po yung chipset niya, hindi pa to ganoong ka-optimize. Dahil kung maalala ninyo doon sa Wild Rift gaming test natin, naka 120 FPS siya pero hindi siya umabot ng 120 hanggang 90 lang siya. Meaning, hindi pa niya na-max out yung full performance ng chipset niya pagdating doon dahil nga hindi pa ganun ka-supported yung settings sa 120 FPS. Ang pagiging optimized kasi ng chipset mga pare ko sa mga games is super laking bagay nun. Kahit mahina yung chipset mo pero kung optimized yan sa game, wala silang paki doon. For example, yung mga old phone ni iPhone mga kapare ko, kitang-kita naman natin na hanggang ngayon nakikipagsabayan pa rin sa gaming, maganda pa rin yung performance. Supported pa yung mga graphical settings na hindi supported ng ibang chipset pagdating sa Android phone. Kaya isa yun sa mga bagay na kinakailangan nating i-consider if bibili tayo ng phone na goods for gaming. Kaya nga, yung mga bagong chipset na nilalabas, hindi pa rin natin mako-confirm na goods yung performance doon unless magiging supported agad siya sa mga games or magiging optimized agad ito. Dahil nga, time will tell about dyan. Isang patunay na dyan mga pare ko is yung G99. Dahil ilang taon na rin na nagsisirculate yung G99 chipset bago siya i-optimize sa halos lahat ng game ngayon at makikita nyo yan mga kapare ko. At hanggang ngayon, ginagamit pa rin siya sa mga budget level phone ngayon sa market, which is nice mga kapare ko. Anyway, dito na natatapusin yung video. Medyo mahaba na yung video natin. Sana nag-enjoy kayo. Sana nakita na ninyo yung pinaka full performance ng ating Poco F5. At ngayon, sa tingin nyo ba, bibili pa rin ba kayo ng phone na to para sa ganitong performance niya? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Yun lang. Maraming salamat. Peace.